Word problem number 122. A coin bank has a mixture of 1 peso, 5 pesos, and 10 peso coins. The number of 1 peso coins is 10 times the number of 5 peso coins, and the number of 10 peso coins is less than the number of 5 peso coins. Find the number of 10 peso coins if the coin bank contains 575 pesos. So pause the video and try to answer. So the choices are 20, 25, 100, 105, and 250. So ang question na ito ay ipiniem sa akin. Ayan. May nag-PM sa akin. So sabi, Sir, make a video kasi po nakita ko lang po ito sa post noong CSC exam 2023. Lumabas po sa exam yan. Yan po yung tanong. Okay, so sagutan natin. Pwede mag-trial and error lang tayo dito or pwede rin naman gumamit ng equation. Okay? So, padaliin natin yung pagsasagot nito kasi alam niyo naman sa civil service, ang kailangan sa civil service ay 1 minute masagot natin. So, paano ba ang technique para masagutan itong medyo mahaba na to? So, kailangan mabilis na rin kayong gumawa ng equation or expression para ma-represent natin ito. Tapos, mag-trial and error na lang tayo. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung mga choices natin dito, marami agad may eliminate dito. So, analyze natin mabuti ha. A coin bank has a mixture of 1 peso, 5 pesos, and 10 peso coins. Mag-assign tayo ng variable para doon. So, yung 1 peso, ang gagamitin ko yung mga first letter. Pero sa 1 peso, since letter O yung simula niya, gawin ko na lang X. X be the number of 1 peso coin. Okay? So, number of 1 peso coin. Number of 1 peso coin. And then gamitin ko F para sa number of 5 peso coin. Okay? 5 peso coin, letter F na lang para first letter, tapos T para sa number of 10 peso coin. 10 peso coins. Okay? So, ang hinahanap natin dito, find the number. Find the number of 10 peso coins. So, mag-trial and error na lang tayo dito. I-assign natin yung mga choices, i-assign natin dito sa 10 peso coins. So, kung mapapansin nyo, itong letter C, letter D, saka letter E, tanggal na agad sa choices yan. Bakit matatanggal sa choices? Kasi kapag inassign natin na 100, yung 10 peso coin, edi magiging siyang 10 times 100. So yung amount niya, 10 times 100, 1,000 na agad ito. Eh ang total sabi, if the coin bank contains 575 pesos. Edi lumampas na agad, di ba? So yun, so doon pa lang. So, umpisa pa lang, makita nyo agad yung total. Eliminated na si C, D, at E. Kasi pag naging 10 pesos, yung 100 pieces, 105 at 250 pieces, yung 10 peso coins, yung total niya, lampas-lampas na, 1,000 na. Dito sa kabila, o di lampas pa, tsaka sa 250. Okay? So, therefore, ang matitira na lang, letter A at letter B. So, mag-trial and error na lang tayo. So, gamitin natin yung, gawa tayong expression para dito. So, ang sabi, the number of 1 peso coins is 10 times the number of 5 peso coins. Okay? So gawin natin ito. The number of 1 peso coins. The number, edi X yun. Okay? The number of 1 peso coin, X, is, ibig sabihin ng is ay equal sign. Okay? Equal sign, 10 times. Edi i-multiply natin sa 10, 10 times the number of 5 peso coins. The number of 5 peso coins, ang ginawa natin ng variable ay F. So, X is equal to 10F. Okay? So, ito yung equation number 1 natin. Tapos, equation number 2, syempre, i-multiply natin yung number dun sa amount. Tapos, ang total ay 575 dapat. Okay? So, i-multiply natin. X number of 1 peso, multiply natin sa 1 peso, edi magiging 1X plus 5 peso, edi 5, yung amount niya 5 pesos, so 5 times F, and then plus yung 10 pesos naman, multiply natin sa 10, yung number niya, edi T. 10T equal siya sa total amount na 575. Okay? So this will be our equation number 2. So ngayon, pwede na tayong mag-trial and error, i-assign na lang natin. Pero bago yun, itong equation number 1, ipalit muna natin dito. So ang value daw ng X ay 10F. So ang X ay 10F. So palitan natin ito si X netong 10F. Okay? So magiging itong 10F plus 5F plus 10T
equals 575. And then, pwede natin i-combine ito, 10F plus 5F, that is equal to 15F plus 10T equals 575. So, dito natin isa-substitute itong letter A tsaka letter B. Okay? So, trial and error na lang tayo para madali na nating masolve. I-try muna natin kapag ang sinosolve natin dito, find the number of 10 pesos. So, sa letter T natin isa-substitute. Dapat mag-equal siya sa 575. Okay? So, try natin si T equals 20. Kapag si T ay equal sa 20, tingnan natin kung makakasolve tayo ng F na may condition pa palang isa dito. The number of 10 peso coins is less than the number of 5 peso. The number of 10 peso is less than the number of 5 peso. Okay. So kailangan yung masosolve natin na F pag sinubstitute natin si T, mas malaki dapat. Okay, so try natin si A equals 20, palitan natin si T ng 20. Okay. So pag pinalitan to ng 20, magkakaroon tayo ng 15F plus 20 times 10, that is equal to 200 equals 575. Then solve for F minus 200 to both sides. Cancel out ito. 15F is equal to 575 minus 200. That is equal to 375. And then divide both sides by 15. So divide natin both sides by 15. So manual lang tayo. 375 divided by 15, that will be 2. 2 times 15, that is 30. Subtract, we have 7. Bring down 5. 75 divided by 15, that is equal to 5. 5 times 15 is 75. Okay, so nasatisfy ba ang condition? Ang T daw ay 20, tapos ang F ay magiging 25. Okay, nasatisfy. Ang number of 10 peso coin ay less than sa number of 5 peso coin. 25 yung F. So therefore, tama yung sagot natin na letter A, 20. Pag tinry natin i-substitute itong letter B, hindi niya masasatisfy yung condition. Okay, so for just the sake of discussion na lang, so pakita lang natin na mali din itong letter B. Okay? So kung ang nauna nyo palang itinry ay yung letter B, pag nagmali yun, automatic letter A na yung sagot. Okay, so try natin kung letter B ang pinili natin. Ito ay magiging 25. 25 times 10, magiging itong 250. 10 times 25, 250. And then subtract tayo ng 250 to both sides. Cancel this. And then, magkakaroon tayo dito ng 275 minus 250. Magiging sagot dito ay 325. Pag dinivide natin sa 15, so ano magiging sagot dito? So ayun, hindi eksakto. Hindi magiging eksakto kasi 25 divided by 15, that is equal to 1. Okay? 1 times 15 ay 15. May remainder pa na 10. Tsaka hindi niya na-satisfy yung condition. Kasi yung 10 magiging 25. Tapos yung 5 ay 21. May remainder pa. So, mali ito. 25 is not less than 21. So therefore, ayan, verified letter A ang tamang sagot. So para mapadali yung pagsasolve natin dito kasi medyo mahaba yung problem, trial and error lang ang gagawin dito. Obvious naman kasi ang total 575. Kapag sinubstitute natin itong 100, 105, and 250 dito sa 10, minultiply natin sa amount niya na 10 pesos, lampas na agad sa 575. So yun yung pinakamadaling way para sagutin ito, trial and error lang. Kung mapapansin nyo, cancel agad si letter C, D, at E. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope nakatulong ang video na ito. At sa mga nagsa-self-review, try nyo po itong reviewer na ito, Brainbox. Nakikita nyo, sa mga nanonood sa TikTok, nasa yellow basket po ang link para ma-purchase nyo ito. Medyo pricey, around 600, pero sulit ito kasi marami namang laban ito. Yan. Ito yung ginagamit ko minsan sa mga ina-upload ko nang gagaling dito. Okay, so thank you for watching. Bye-bye and good luck sa lahat na nagre-review.